Ang sabi nila, ang mga gamit ay parang espongha. Sinisipsip nito ang emosyon, ang alaala at ang enerhiya ng mga taong nagmamay-ari sa kanila. Ang isang upuan ay maaaring may dalang bigat ng pagod. Ang isang salamin ay maaaring may bakas ng vanity. Pero ang isang lumang cabinet, ang isang cabinet ay lagayan ng mga lihim. At kung minsan ang mga lihim na iyon ay hindi dapat binubuksan. Si Ben ay isang lalaking praktikal. Hindi siya naniniwala sa mga multo, sa mga sumpa o sa mga kwentong barbero ng mga matatanda sa probinsya. Para sa kanya, ang mundo ay binubuo ng material na bagay. Kaya naman nang mamatay ang kanyang tiyuhing si Don Ricardo, isang mayamang kolektor ng mga antigo na matagal nang hindi nakikita ng pamilya, hindi lungkot ang naramdaman ni Ben, kundi kuryosidad. Bilang kaisa-isang tagapagmana, nakuha ni Ben ang isang mansyon sa Bulacan. Pero sa gitna ng naglalakihang kwarto at mamahaling chandelier, may isang gamit na kumuha ng kanyang atensyon. Isang cabinet na gawa sa maitim na kahoy ng Nara. May taas na 7 talampakan at may mga ukit ng mga mukha ng anghel na tila ba nagdurusa. "Yan ang paborito ng tiyo mo," sabi ng katiwala na si Mang Selmo. Maputla ang matanda at nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ang cabinet. "Huwag mong bubuksan yan kapag alas 12 ng gabi, Ben. At higit sa lahat, huwag mong hayaang mawalan ng kandila ang tapat niyan." Tumawa lang si Ben. "Mang Selmo, nasa modernong panahon na tayo. Kahoy lang to. Lalagyan ko to ng mga libro at alak." Nang umalis na si Mang Selmo, naiwan si Ben sa gitna ng malawak na sala. Inilagay niya ang cabinet sa kanyang kwarto. Gusto niya itong malapit sa kanya dahil sa ganda ng ukit nito. Noong gabing yon, habang nagbabasa siya ng mga dokumento ng mansyon, napansin niya ang isang kakaibang amoy. Amoy ng luma, amoy ng alikabok na hinaluan ng amoy ng formalin. Inisip ni Ben na baka dahil lang sa katandaan ng kahoy, pero habang tumatagal ang gabi, nagsimula siyang makarinig ng kaluskos. Parang may maliit na hayop na nasa loob ng cabinet. Daga marahil. Tumayo si Ben at nilapitan ang cabinet. Hawak ang susi na gawa sa tanso. Sinubukan niyang buksan ang pinto nito, pero matigas ito. Kahit anong pilit niya, hindi gumagalaw ang trangka. "Bukas na nga lang kita ipapa-repair," bulong niya sa sarili niya. Pagbalik niya sa kama, eksaktong alas 12 ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng cabinet ng kusa. Isang mahaba at nakakangilong tunog ng bakal na kinakalawang. Walang lumabas sa loob, pero ang dilim sa loob ng cabinet ay tila mas maitim pa kaysa sa dilim ng kwarto. Parang isang butas na walang hangganan. Sa sobrang takot, binalot ni Ben ang sarili ng kumot hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, maagang nagising si Ben. Ang pinto ng cabinet ay nakasara na ulit. Tila ba hindi ito bumukas kagabi? Sa pag-aakalang nananaginip lang siya, muli niyang sinubukang buksan ang pinto. Sa pagkakataong ito, madali itong bumukas. Walang laman ang cabinet maliban sa isang maliit na piraso ng papel sa pinakailalim. Isang lumang litrato. Kinuha ito ni Ben. Ang litrato ay kulay sepia. Kupas na ang gilid at halatang mahigit isang siglo na ang tanda. Sa litrato, may isang lalaking nakatayo sa tapat ng parehong cabinet na iyon. Ang lalaki ay nakasuot ng pang-ilustradong damit, barong, sombrero at may hawak na tungkod. Nalaglag ni Ben ang litrato nang mapansin niya ang mukha ng lalaki. Kamukhang kamukha niya ito. Hindi lang basta pagkakahawig, ito ay parang salamin. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang nunal sa may leeg, lahat ay eksaktong kapareho ni Ben. Sa likod ng litrato may nakasulat na petsa, March 1, 1911. Eksaktong 100 taon na ang nakakalipas mula sa araw na iyon. At sa ibaba ng petsa, may nakasulat na mensahe sa wikang Kastila. Pero naintindihan ni Ben ang huling bahagi. "Regresa a la caja, tu tiempo ha terminado." Bumalik ka na sa loob. Tapos na ang laya mo. Mula noong makita niya ang litrato, hindi na naging maayos ang pagtulog ni Ben.
Mula noong makita niya ang litrato, hindi na naging maayos ang pagtulog ni Ben. Sa tuwing titingin siya sa salamin, pakiramdam niya ay hindi na siya ang nakikita niya. Ang kanyang balat ay tila nagiging maputla at ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng itim na bilog sa paligid. Nagsimula siyang makarinig ng mga bulong sa loob ng mansyon. Hindi mga boses ng multo, kundi mga alaala na hindi naman sa kanya. Nakikita niya ang mansyong ito noong ito ay bago pa. Nakikita niya ang mga handaan, ang mga sayawan, at nakikita niya ang sarili niyang pilit na isinisiksik sa loob ng cabinet habang ang mga tao ay nagkakagulo. Isang gabi dumating si Mang Selmo para maghatid ng pagkain. Nang makita niya si Ben, nabitawan ng matanda ang dalang tray. "Ben, bakit ganyan ang ayos mo?" Nakatayo si Ben sa tapat ng cabinet. Nakasuot siya ng lumang barong na nakita niya sa baul ni Don Ricardo. Ang kanyang buhok ay maayos na maayos at ang kanyang boses ay naging malalim at may ibang punto. "Maganda ang gabi, Selmo," sabi ni Ben. "Nararamdaman mo ba ang lamig? Ang lamig ng 100 taon na pagkakaligaw?" Tumakbo si Mang Selmo palabas ng mansyon. Sumisigaw ng dasal. Pero si Ben, hindi na siya natatakot. Parang may kung anong puwersa na humihigop sa kanya patungo sa cabinet. Dumating ang gabi ng March 1, ang anibersaryo ng litrato. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising si Ben na nakatayo na sa harap ng bukas na cabinet. Sa loob nito, wala nang dilim. Sa halip, nakikita niya ang isang mahabang hallway na puno ng mga kandila. Sa dulo ng hallway, may isang lalaking nakaupo sa upuan ni Don Ricardo. "Ben," tawag ni Don Ricardo. Pero ang boses nito ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob ng utak ni Ben. Ang cabinet na ito ay hindi lalagyan ng gamit. Ito ay lalagyan ng kaluluwa, ang ating pamilya. Hindi kami namamatay. Kami ay nagpapalit lang ng lalagyan. Naintindihan ni Ben ang lahat. Ang pamilya nila ay may sumpa. Bawat 100 taon, ang pinakabatang lalaki sa angkan ay kailangang pumasok sa loob ng cabinet para palayain ang kaluluwang nakakulong doon. Ang lalaki sa litrato noong 1911 ay si Don Ricardo noong kabataan niya. At ngayon, si Don Ricardo ay malaya na, habang si Ben naman ang papalit sa loob. Sinubukan ni Ben na tumakas. Tumakbo siya patungo sa pinto ng kwarto, pero ang pinto ay naging pader. Tumakbo siya sa bintana, pero ang bintana ay naglaho. Ang buong kwarto ay dahang-dahang naging loob ng isang kahoy na cabinet. Nararamdaman niya ang pagsikip ng paligid. Ang amoy ng formalin ay naging napakatindi. Ang mga ukit ng mga anghel sa labas ay nagsimulang tumawa. "Hindi! Ayoko!" sigaw ni Ben. Pero huli na, isang malakas na puwersa ang humila sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang isinisiksik sa loob ng madilim na espasyo. Ang kanyang mga buto ay naglalagatukan habang pinipilit siyang magkasya sa maliit na bahagi ng cabinet. Kinabukasan, sumikat ang araw. Ang mansyon ay tahimik. Bumalik si Mang Selmo kasama ang isang pare. Dahan-dahan silang pumasok sa kwarto ni Ben. Nakita nila ang cabinet na nakasara at nakakandado. "Ben?" tawag ni Mang Selmo. Isang lalaki ang lumabas mula sa banyo. Maayos ang itsura, nakasuot ng modernong damit at nakangiti. "Mang Selmo, pasensya na sa nangyari kagabi. Masyado lang akong napagod sa pag-aayos ng gamit," sabi ng lalaki. Tinignan ni Mang Selmo ang lalaki. Mukha itong si Ben. Boses itong si Ben. Pero ang mga mata nito ay punong-puno ng karunungan ng isang taong nabuhay na ng mahigit 100 taon. "Sige po, mauna na ako. Marami pa akong aayusin sa mansyon," sabi ng bagong Ben. Nang makaalis ang lalaki, lumapit si Mang Selmo sa cabinet. Napansin niya ang litrato na naiwan sa sahig. Pinulot niya ito. Ang litrato ay nagbago. Sa halip na lalaking nakailustrado, ang nasa litrato na ngayon ay si Ben, ang tunay na Ben. Nakasuot siya ng t-shirt at maong at ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakadikit ang kanyang mga kamay sa salamin ng litrato. Tila ba humihingi ng tulong mula sa loob. Sa likod ng litrato,
Ang petsa ay nagbago. March 1, 2011. At sa ibaba nito may bagong sulat. Ang pamana ay hindi tinatanggihan. Ang pamana ay isinasalin. Magpahanggang ngayon ang mansyon sa Bulacan ay nananatiling nakatayo. Maraming mga bagong katulong at katiwala ang dumarating at umaalis. Sinasabi nila tuwing madaling araw may maririnig kang kumakamot sa loob ng cabinet sa master's bedroom. Kapag narinig mo iyon, huwag kang matatakot. Huwag mo ring bubuksan dahil ang nakakulong sa loob ay naghihintay lang ng susunod na 100 taon. Naghihintay ng susunod na tagapagmana na magbubukas ng pinto at magbibigay sa kanya ng kalayaan kapalit ng sarili nitong buhay. Kaya kung ikaw ay makakatanggap ng isang antigong gamit mula sa isang kamag-anak na hindi mo kilala, bago mo ito ipasok sa iyong bahay, tignan mo muna ng mabuti ang mga ukit. Baka ang mga anghel na nakikita mo ay hindi nagbabantay sa iyo. Baka sila ay nagbabantay upang siguraduhin na hindi makakalabas ang susunod na biktima. Dahil sa mundo ng mga antigo, hindi ikaw ang nagmamay-ari sa gamit. Ang gamit ang nagmamay-ari sa iyo.